Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung iisipin, hindi pangkaraniwan para sa marami sa atin na ang bansang Israel at Pilipinas ay may maganda palang ugnayan at handang suportahan ng isa't isa para sa hinahangad nila para sa kani-kanilang mga bansa. Ang dalawang bansa na ito na pinaghihiwalay ng nasa libo-libong milya ang layo ay hindi mo iisipin na may maganda palang pakikitungo sa isa't isa. Hindi na lamang ito nakakabilib dahil nag-ugat pa lang ang relasyon ng dalawang bansa na ito maraming taon nang nakakalipas. Ang Pilipinas at ang Israel na magkaibang bansa na may magkaibang kultura at kasaysayan ay mayroong ugnayan na yumabong sa paglipas ng mga dekada. Relasyon na mahihinuha pa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan ang Pilipinas noong mga panahong iyon ay nasa ilalim ng pamamalakad ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Noong administrasyon ni Manuel L. Quezon, binuksan niya ang Pilipinas para sa mga refugees mula sa Israel nang mangyari ang kakilakilabot at kagimbal-gimbal na Holocaust. Ang naging desisyon na ito ng Pilipinas ng pagtulong at pagmamagandang loob para sa mga refugees ng Israel ay siya ring tilang mas nagpatibay pa sa ugnayan sa pagitan ng dalawang bansang ito na lalo pang tumigas paglipas pa ng mga panahon. Sa kasalukuyan, ang relasyon na ito ay mas lalo pang lumago na umabot sa kanilang partnership mula sa pakikipagkalakalan sa turismo, puwersa hanggang diplomasya. Ang ugnayan ng dalawang bansang ito ay hindi na lamang dahil sa politika at ekonomiya, kundi tungkol ito sa mga mamamayan ng bawat bansa na nagpapakita ng masigasig na respeto, pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa. Patunay na lamang ito na hindi nasusukat sa layo ng agwat ng dalawang bansang ito upang magtulungan at magkooperasyon. Para sa kaalaman ng marami, ang Pilipinas ang nag-iisang bansa sa Asya na bumoto upang mahiwalay ang Palestine sa Israel noong taong 1947. Madalas marami ang nakakakita sa ginawang ito ng ating bansa na mali at dapat umunong hindi tayo umayon sa desisyon na ito noong mga panahong iyon. Pero ang desisyon na ito na tingin ng marami ay mali ay napakahalaga pala ng naging ambag sa kung ano ang Israel sa panahon ngayon. Noong mga panahon na ang mundo ay kasalukuyan pang bumabangon mula sa pagkawasak nito sa ikalawang digmaang pangdaigdig, ang UN o United Nations ay bago pa lamang nasamahan. Nakatuon noon ang atensyon ng samahan na ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong mundo sa pagitan ng mga bansa. Noong mga panahong iyon, isa sa mga mabibigat na issue ay ang tungkol sa paghihiwalay ng Palestine, isang teritoryo na pawang hinahangad ng mga Jews at mga Arabs. Ang UN ay nagplano na magkaroon ng partisyon ng dalawang independent states, isa para sa mga Jews at isa para sa mga Arab, at isa nga ang Pilipinas sa nag-iisang bansa sa Asya na sumang-ayon na gawin ito. Nakakatakot na desisyon ito para sa Pilipinas lalo na noong mga panahong iyon. Karamihan noon sa mga bansa sa Asya ay salungat sa kagustuhan ng UN habang ang ilan ay mas pinili na lamang na manahimik at wag na lamang bumuto. Ito ay dahil na rin siguro sa relasyon ng mga ito sa mga Arabong bansa. Pero ang Pilipinas ay taas noong bumuto at sumang-ayon sa paghiwalay ng dalawang estado. Sa panahong iyon ay si Manuel Rojas ang pangulo ng ating bansa at ang kanyang naging desisyon para gawin ito ay hindi dahil sa ito ang nais ng mga mamamayang Pilipino, kundi personal niya itong pinagdesisyonan. Naawa si Rojas sa mga naging survivor ng Holocaust noong mga panahong iyon at nakita niya sa mga ito ang pagnanais nilang muling makabangon at hindi sumusuko. Nakita niya ito sa Pilipinas na noong panahong iyon ay kaliwat kanan din ang kaguluhan at rebelyon kaya mahirap mahanap ang tunay na kapayapaan sa bansa. Nagtagumpay ang plano ng UN na magkaroon ng hiwalay na estado ang Israel at Palestine noong taon na iyon. Nagkaroon ng bagong pag-asa ang mga Israeli na nagnanais magkaroon ng sariling bansa at kalayaan. Kung iisipin, kung hindi din dahil sa Pilipinas, ang Israel ay wala ngayon sa kung ano man ito sa kasalukuyan. Ang pagboto ng Pilipinas noong 1947 ay pagpapatunay lamang ng tapat nilang pakikipagkaibigan sa Israel at tunay na pagmamalasakit. Ito ay pagpapakita ng pagtayo sa kung ano ang tama kahit na hindi ito ang mas pinipili ng marami.
Ang relasyon na ito ay mas yumabong pa na nararamdaman ng dalawang bansa hanggang sa kasalukuyan. Ang Pilipinas muli ang nag-iisang bansa sa Asya na may full diplomatic relation sa Israel. Ang relasyon na ito ay mas pinatibay pa ng political ties ng Israel at ng Pilipinas. Pagdating naman sa ekonomiya, ang dalawang bansa ay magkatulong sa ilang mga kalakaran na parehos lang nakikinabang. Ang Israel ay isa sa mga key trading partner ng Pilipinas mula sa iba't ibang mga produkto at serbisyo na umaagos sa pagitan ng dalawang bansa. Ang teknolohiya ng Israel, partikular na ang pagdating sa agrikultura at water management, ay pinakikinabangan din ng Pilipinas. Kapalit nito ay ang ating mga produkto na dinadala sa Israel kasama pa ang cultural exchange. Sa ngayon ay nasa libong mga Pilipino ang nagtatrabaho doon bilang mga OFW na malaki din ang nagiging tulong sa ekonomiya ng Israel. Taon-taon ay binibisita din ng mga Pilipino ang Israel para sa mga relihiyosong pagbisita at ganoon din naman ang mga Israeli na bumabalik-balik sa Pilipinas dahil naman sa mga naggagandahan nating mga tanawin at tourist spots. Mula pa noong taong 1957, meron na tayong diplomatic relation sa bansang ito. Ang parehong embahada ng bawat bansa sa Tel Aviv ay tinayo noong taong 1962. Noong taong 2018, personal na pumunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Israel at nagharap ang dalawang leader sa Prime Minister's Office kung saan sinaksihan ang paglagda ng 3 kasunduang kinabibilangan ng Memorandum of Agreement on the Temporary Employment of Home-Based Filipino Caregivers, Memorandum of Understanding on Scientific Research at Memorandum of Intent in the Collaboration and Promotion on Bilateral of Direct Investment. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 50,000 mga OFW ang kasalukuyang nagtatrabaho sa bansang Israel. Muling pinagtibay din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon para sa Israel sa hindi raw makataong pagkatake ng teroristang militanteng grupong Hamas noong nakaraang taon. Sinabi ito ng Pangulo ng makaharap niya si Israeli Ambassador to the Philippines, Ian Flas, sa Malacanang. Sa kabila nito, pinasalamatan ni Marcos ang Israel, partikular na ang Israel Defense Forces, sa pag-rescue noon sa mahigit 20 Pilipino at paghatid sa kanila sa kaligtasan at seguridad. Ayon sa Presidential Communications Office, ipinaalam ni Flas kay Marcos ang pinakabagong impormasyon sa pag-atake. Bilang isang Kristiyanong bansa, dapat lang na nasa panig tayo ng Israel na ngayon ginigera ng Palestinians sa pamamagitan ng teroristang Hamas. Tanggapin man ito o hindi ng iba, ang ugat ng sigalot ay relihiyon. Sinabi na ng tahasan ni Pangulong Marcos na sa nagaganap na digmaan, tayo ay kakampi sa Israel, ang bansang sinilangan ni Panginoong Hesukristo. Ang mga nangyayari ngayon sa Israel ay nakapropesiya na sa lumang tipan ng Biblia. Ang nangungunang kalaban noon ng mga Israeli ang mga Philistines na nagtatangkang agawin ng lupaing ibinigay ng Diyos sa Israel. Ang mga Philistines ay kilala ngayon bilang Palestinians, kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy ang pagtatangkang palayasin ng mga Israeli sa maliit na lupaing ibinigay ng Diyos. Sa matagal na panahon, naitabo yung mga Israeli sa iba't ibang panig ng mundo pero kinasihan pa rin sila ng Diyos at nakabalik sa tinatawag na lupang pangako. Ngunit sa kabila nito, lagi itong inaatake ng mga Palestinians na lagi rin namang nabibigo dahil ang kakampi ng Israeli ay ang Diyos. Maliit na bansa ang Israel na nasa gitna ng mga hostile nations, pero ito'y malakas at laging panalo sa labanan. Patuloy nating ipinalangin ang bansang ito. Kahit pa kakampi nito ang Diyos, tayong mga nananampalataya kay Kristo ay dapat magkaisa sa panalangin. Ayon sa mga eksperto, ang relasyon ng Pilipinas at Israel ay maaari pang mas gumanda sa mga susunod na taon, tulad na lamang sa teknolohiya na maaaring pagsaluhan ng dalawang bansa upang mas paunlarin pa ang kanilang mga kagamitan. Pagdating naman sa turismo, mas maraming mga Israeli ngayon ang nagnanais na mapuntahan ang mga nagagandahang tourist spots ng Pilipinas, habang mas madami din sa mga Pinoy ngayon ang nais ding mabisita ang itinuturing na makasaysayang bansa na nasasaad sa Biblia. Ang pagpapalitan ng mga turista ng bawat bansa ay malaking tulong hindi na lamang para sa ekonomiya, kundi para na rin mas maintindihan ng bawat bansa ang tamang respeto at malasakit ng mga mamamayan ng bawat bansa. Malaki din ang posibilidad pagdating naman sa educational exchange bilang ang Israel ay kilala pagdating sa may napakagandang klase ng edukasyon, lalo na sa siyensya at teknolohiya. Sa Israel ay mas mahahasa ang ilan sa mga estudyanteng Pinoy na maaaring maging mga leader at malalaking tao sa susunod na henerasyon.
Sa hinaharap ay marami pang maaaring pagsaluhan ng Pilipinas at Israel upang mas mapaunlad pa ang kani-kanilang mga bansa. Pero ang mahalaga sa ngayon, meron na tayong pundasyon na maaari nating maging sandigan at kakapitan na kung sakaling mangyari na ang kinatatakutan ng lahat ay nariyan ang bansang Israel upang tayo ay tulungan at handa tayong suportahan sa kahit anong laban.